Guys, good afternoon. For today's video, magkakatka tayo ng refrigerant sa ating ref. Iharap ko lang. Okay, so ang problem pala nito is wala siyang leak. Okay, hindi lang siya lumalamig, and ang ginawa natin is flashing. So sa pag flashing, magbubuka tayo ng P141. Ginawa ko na siya kanina, and I think may video ako kung paano gumawa na. May isang video ako noon. Syempre magpapalit tayo ng filter dryer. So ngayon ang gagawin natin is maglalagay tayo ng refrigerant. So R600 siya. Okay, so nalagyan ko na siya ng initial charge na 10 grams. So paano siya magkarga dito, tingnan natin. Oops, may mababasa kayo dito kung ilang grams. So usually pag inverter is kinikilo natin. Ito siya, R600 refrigerant mas R600 48 grams. Okay, so dahil nakapaglagay na ako ng 10 grams, 48 minus 10 may 38 pa tayong ilalagay. So yun, may nabibili pala guys na ganito, maliit lang, 120 grams siya. So naubos ko na itong isa, nakakuha ako dito ng 10 grams. Ititipan natin to dito sa bago. Kasi konti na lang. So itong pin ilulubog natin. Okay, so flat na siya. Then lalagay natin dito. Okay, once na tumapat na, ilak natin. Ilak natin maigi. Tapos higpitan natin ng konti yung goma. Kamay lang pwede na. Once na pakiramdam nyo may higpit na, saka natin tusukin. Okay, yun, I'm sure natusok na yan. Okay, and lagay natin yung dilaw ng ating manifold gauge. Tapos tingnan natin kung naka-close yung isa. Okay, naka-close. So buksan na natin to. Oops, kontrahin natin dito, tapos buksan. Okay, so ilan yung kailangan natin? 38. Okay, yung hose, make sure na wala siyang hindi siya gagalaw. Yan, ang gagawin natin is ipo-purge muna natin siya para maalis yung hangin dito. Okay, so purging, yan, pwede na yan. Okay, so kuha tayo ng 10 ay 38 kukunin natin. So 365 minus 38 ay 360 minus 38 equals 330, 322, tama. So 322. Dahil may laman na to, paandalin mo muna natin yung compressor kasi hindi yan papasok pag mataas yan. So paandalin natin. So I think may delay siya, so ikakat ko muna siya. I-continue ko na lang siya pag umandar yung compressor. Okay. So yun guys, umandar na yung compressor and bumababa siya. So 322. Buksan natin to. Okay. So wag kayong mag-alala kahit na sumobra kayo sa karga kasi
makikita nyo naman dito. Explain ko na mamaya pag nakuha natin 322. So, 345. $340, $335. So by 5 pa lang division ito, so baka ano, hanggang 325 lang tayo, or pwede nyo rin sobrahan. Okay, 320 ka nyo na. Dahan-dahan na natin isa na. Hinihigop pa ba niya? Yun. So isara na natin to. Yun. So yung sinasabi ko kanina na okay lang kahit sumobra kayo kasi dito nyo siya makikita. Kapag ito is nag-a-ice, ibig sabihin ng overcharge. So pwede nyo siyang bawas-bawasan dito para hanggang matanggal yung yellow dito, kasi hindi nyo talaga ma-perfect na makukuha yung tamang sukat, kasi nga may bigat yung hose ninyo. Okay? Hinihila nyo yung may bigat siya na binibigay dito sa kiluhan. Pero kung ang gamit yung tangke is yung medyo malalaki, nasubukan ko naman, pwede naman yun. So maandar na, tignan natin kung umiinit tong filter. High side. Okay, umiinit siya. Yan, umiinit. So good sign yan pag umiinit to. Ito side, yun, ang init na ng side natin. So lumalamig na to. Okay, so ito pala siya, Condura, and ito yung model, no frost inverter. So CNF 271i. Okay. So itodo natin lahat to, and naka quick freeze. Lagyan natin sa 24, lagay din natin to sa 2. Okay, tapos obserbahan na natin. So yan, tingnan natin kung mag-a-ice siya mamaya. So ganun lang magkarga ng refrigerant sa mga inverter. And huwag kayong mag-alala kung nasa 0 yan, kasi ganun talaga, almost 0 ang masusukat ninyo. Minsan mamaya yan, habang lumalamig, magne-negative yan. Okay, so hoping nakatulong ako. Maraming salamat. Please subscribe naman pala.